Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin itong tanim, kandidato ba ang kalaban ni SMR na yun na nga po, Batang Sampaloc, Manila pala. No? Ang kalaban niya, ayun, na-disqualify. Alright, grabe no? Double endorsement yan. Endorsement pa ni dating Pangulong Duterte, endorsement pa rin ni Inday, pero sabi ko nga po sa inyo, wala na pong Duterte magic. Laos na. Diba? Shoutout kay Liberty Torino. Yan. So ano nga ba yung nangyari, di ba? Sabi rito Romilda Nene Bacale, yan, na makakalaban ni Martin Romualdez sa 1st District ng Tacloban, Leyte, dinisqualify ng COMELEC. Yun. Ito ho yung lugar. Di ba? Yan o, binubuo ng Babatngon, ano ba to? San Miguel, Alangalang, Santa Fe, Tacloban, Palo, Tanawan, Tolosa. Yan pala yung 1st District ng Leyte. Okay, ngayon, meron pong isang nag-post na DDS. Hindi na natin pangalanan. Kasi ito na yung sample ballot. Wala na ho yung pangalan dito nung babae ni Bacale. Sabi niya, walang kalaban. Ito ang sample ballot para sa Tacloban City. Bakit wala na ang pangalan ni Romilda Tita Nene Amago Bacale? Ang kalaban ni Martin Romualdez sa 1st District, yan, si Bacale na inendorso ni Duterte, ay biglang nawala sa listahan. Wow, hanep. Biglang nawala ha? Bakit solo na lang ni Martin? Solo na lang si Martin sa balot. Panalo agad? Oo, panalo agad. Kahit nga sabi ko nga kahit matulog na si Martin, 'di ba? Basta't bumoto yung kanyang mga tauhan, panalo na siya kahit hindi na siya bumoto. Panalo na siya. 'Di ba? Ala nang kalaban eh. Comelec, anong nangyayari? Maraming kandidato ang biglang umatras o tinanggal na parang may takutan o bentahan. May sagot ba kayo? 'Di ba? Pero yung banat nila. Ito na, di kayang manalo sa patas na laban? Desperado ka na ba, Tamba? Hindi ito makatarungan. Hindi kami magpapasindak. Asa ng hustisya? Hindi magpapasindak ang hayop sa may banat ng asa ng hustisya. Di ba? Banat pa rito no? Hindi kayang manalo sa patas na laban. Mga kababayan, alam niyo, tingnan ko rin, ano ba yung, sino-sino ba yung mga nakakalaban ni Martin Romualdez? Mabigatin din naman mga abogado rin eh. Ito nga lang yung walastik na kalaban niya eh. Hindi naman ho kasalanan na ni Martin Romualdez kung ito pala ay hindi ho rehistradong botante. Ito pa isa nag-post, sabi niya, kalaban ni Romualdez sa Tacloban, naligwak sa balota, Comelec at Tamba, ano raw yan nagsabuhatan. Itong mga to, kulang-kulang talaga eh. Kulang sa research. So ngayon, tingnan po muna natin, ano ho ba ang requirements sa isang kandidato sa House of Representatives? Ang sabi rito, no person shall be a member of the House of Representatives unless he is a natural-born citizen of the Philippines. And on the day of the election, dapat daw po 25 anyos, marunong magbasa at magsulat. Maliban na lang daw sa mga miyembro ng party list. Bakit? Hindi kailangan ng able to read and write. Kasi nga po, merong mga indigenous, di ba, na baka para naman makasali lahat, makapag-participate. No? Ganon. Hindi naman kasi kinakailangan lagi kang marunong magbasa. Di ba? Basta marunong kang magsalita. Marunong kang makipag-argumento bilang mambabatas, bilang representante ng iyong sektor. Yun, pasok ka na sa banga. Basta pasok ka sa edad. And then, rehistradong botante sa distrito kung saan ka iboboto. At naninirahan ng hindi bababa sa isang taon. Okay, so mula sa araw ng eleksyon, 365 days, dapat 360 sa 66 days, nandun ka na naninirahan. So ano ho ba ang naging problema rito sa kanya? Ang sagot po rito ni George Garcia, sabi niya, disqualified daw, nung pangalan niya tatanggalin na sa official ballot kasi hindi daw pala ito rehistradong botante ng Tacloban.
Lumipat lang siya mula sa Sampaloc. Kasi meron itong nagtrabaho ito sa DSWD, itong taong ito. At doon siya talaga nananatili rito sa Metro Manila, particularly diyan sa Sampaloc. Alam niyo, yun ang problema eh. Kahit alam, ako tingin ko to ha, kahit alam po nila na alam nila na tagilid yung laban dahil wala namang pag-asang manalo eh. Alam niyo, merong mga sa lugar po na yan, ha? Tinignan ko may paulit-ulit kung titignan niyo sa wiki, makikita niyo itong mga pamilya na to, itong mga prominenteng pangalan na to, yung may mga political dynasty na diyan. Tingnan mo si Ted Filon, naglaho na kaagad, isang termino lang, di ba? Oh, kasi nakakabalik yung may mga mga pangalan na diyan sa lugar na 'yan. At doon sa kanila, kahit na political dynasty, basta maganda yung performance, hinahalal sila ng taong bayan. So ang punto ko rito, biglang sulpot lang siya doon. Sabihin natin, maaring yung kanyang mga kamag-anakan, yung roots niya, ay doon galing, doon tubo. Pero hindi ho nangangahulugan na yun po ay may kukonsider na rehistrado ka na doon o ikaw po ay residente doon. Ngayon, ano pong paliwanag rito? Ang sabi rito she is not a registered voter of Tacloban. She moved from Sampaloc, the ERB or Election Registration Board, and the courts. Mga korte po. Okay, ang nag-deny. So, ang decision daw po ay naging final and executory. Attorney Vic Rodriguez. Qualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Dumaan sa korte yung pagdinig. Natural lang korte, tatawagin ka, papaharapin ka, magpaliwanag ka. Remember when PBBM, di ba, having this disqualification cases against him? Di ba, si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Vic, di ba kayo nga yung sumasagot eh. Tapos papalitawin mo kayo. Para namang napakabigat na tao niyan. Tapos Mariosep, sabi nga korte, mga korte. So ibig sabihin, nagkaroon na ng apila, kaya courts Di ba? Nagkaroon na ng apila. So mahigit sa isa ang nag-handle na. At etong si COMELEC, along with yung ERB nila, yung desisyon ng korte, sinabayan na ng ERB. Na okay, DQ ka, hindi ka rehistradong botante. Di ba? Siyempre, paano masasabi na rehistrado yung botante? Di ba? O kailangan nakikita yung pangalan mo ron. Proper yung pagre-register mo. Baka kung ginawa, lumipat lang ng tirahan Now, ang tanong ito mga kababayan, bakit naglalagay ng alam namang patalo na kandidato? Hindi lang po yan ang isa hindi lang po yan. Meron pa silang isang kandidato, itong mga kabilang parlor, somewhere in Caraga region, na DQ din. Bakit nagtatanim kayo ng ganong kandidatong weaklings? Di ba? Simple lang yan. Para palitawin na merong panglolokong nangyayari, merong ginagawang pangdaraya ang COMELEC. Kasi expectant din po sila, ang kabilang parlor, na magkakanda-talo-talo ang kanilang mga manok, lalo na sa senatorial lineup. Okay? So ngayon, ang gagawin nila, gulo. Ngayon pa lamang ay nag-i-insinuate sila na magkakaroon ng dayaan doon sa mga malalaking pangalan sa senatorial. Pero yung mga small politicians, pinapalit daw kasi nila, ini-small, kaya daw, dinidq na lang basta-basta, tinatanggal na lang. Okay? Yan, that's correct, Ens. Para may issue kay SMR. Diba? Yun nga, para makapanira sila. And at the same time, sa gobyerno rin.
Oh, tingnan yung paliwanag nito ni Attorney Vic na dating sumasagot sa mga DQ complaints against PBBM. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas. Imagine, Attorney Vic, dumaan sa korte, ang sabi ni George Garcia, di ba? Denisisyonan ng mga korte. Yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Okay. Kapag hindi pa na-DQ, pag nag-file ng candidacy, di ba? Ayun nga yung sinasabi ko, dapat pagka nag-file ng candidacy, susuriin na kaagad eh. Meron ng screening committee, mag-proactive na kasi kayo na, okay, tinanggap namin yung ano mo. Tignan natin sa computer. Ikaw ba ay registered? Di ba? Okay lang ka nag-register, tignan natin. Para right in there, masasabi nyo na, ma'am, sorry, hindi ka po rehistradong botante kasi tignan nyo, nandun ka pa rin sa kabilang parlor. Nandun ka pa rin sa Sampaloc, Manila. Hindi ka pa rin pwede rito. Di ba? Dapat nga kasi ganun ginagawa ng COMELEC eh. But anyway, di ba? Dumaan na sa korte. Ano sinasabi nito na due process? Na walang notice. Ang sinasabi naman niya, walang notice na meron daw nag-oppose. Malabo yata yun. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Grabe no, very frustrating si Attorney Vic. Naging walang hiya na rin. Dati bilib na bilib ako rito, talagang pinagtatanggol ko to. Pero nung madikit na sa mga Duterte, walang hiya na. Grabe na rin kung umakusa kahit wala sa hulog. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang... Tama, hindi niya binabanggit man lamang bakit tinanggal ng COMELEC. Di ba? Ang pinalilitaw niya, bastang tinanggal lang. Ano yan, Mau? Bitter na bitter si VR. Oo nga. Right to due process and equal protection Malalim kasi galit niya dyan kay SMR eh. of the laws. Pero syempre itatanggi niya yon. I had a brief talk with her lawyer. I told him, wow! Nagpahayo pa siya sa abogado ni Bacale. Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale, Nene, dyan sa balota sapagkat karapatan po, hindi na ni Nene yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Okay, tama po dyan si Attorney Vic Rodriguez. Meron tayong right to suffrage. Di ba? To be to elect and to be elected. Pero may mga requirements kasi para ikaw ay makaboto, para ikaw ay iboto. Di ba? Hindi yun bastang karapatan lang. May panuntunan. Ano pinagsasabi nito? Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC? Ibig ba sabihin, nandaya si BBM? Nandaya ba kayo, Attorney Vic? Patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nilo. Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX, at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong Bigago talaga, no? Dinala sa sa ayuda ang usapan. Bigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan eh. Alam nyo, dito naman ako pabor sa kanya. Hindi ho ako pabor na kapag magkakaroon ng halalan, may ayudahan. Dapat 6 months before, bago ang halalan, walang bigayan ng ayuda. Di ba? Pagkatapos na. Para fair. Kasi unfair naman po yan sa mga hindi po incumbent. Di ba? Totoo lang talaga. To be honest, hindi ako pabor na bago maghalalan, may bigayan ng pera.
Dapat nga hindi pinayagan ng COMELEC yan eh. Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at Hindi ko alam kung saan nakatira to si Vic eh. Ano tumataas ang ating inflation? Mababa na nga tayo sa 3% na inflation. yung hanay ng mga tamad, yan ay dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ng COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Kay Rojas Elin, yes, 55. Ito po, number 55. Salamat po. At kay Diamond, Leia Catalina, Pucha Garcia. Ay nako, ewan ko sa'yo, putya. High blood naman si Panot. Ano daw, JDB, baluktot na pamamalakad daw ba ni PBBM? Wow, ang palaya na ngayon si Vic. Super ang palaya. Di ba? Ito yung problema, no? Pagka nag-DDS, kahit anong galing na abogado, pag nag-DDS, nagiging, yan, sinabi na ni Engelbert, tan-GA na din. Di ba? Sabi ni Mata, dapat nga alisin lahat ng ayuda. Trabaho na lang kasi lalong nagiging tamad ang nabibigyan. Alam nyo, okay naman sa akin yung merong ayuda. Okay naman yung may ayuda. Minsanan lang naman yan eh. Hindi naman yan hindi naman yan tuloy-tuloy. Hindi katulad ng 4-piece na tuloy-tuloy. Yun naman yung minsanan lang. Diba? Maano ba naman na bumalik yung mapakinabangan ng mga mamamayan ang kanilang buwis? O katulad ko, hindi ako nagkakasakit, hindi ako nauospital. Lahat ng binabayad ko ng buwis, hindi ko napapakinabangan. Diba? Kasi dadaanan kong kalsada. Nangya, laging expired. Good for 3 years palagi. Diba? So at least mapakinabangan ng mga kababayan natin. Kaya lang, diba? For the spirit of fairness, dapat pagka maghahalalan 6 months before ay wala pong ganyang ayudahan. Diba? Dapat ganun. Kasi kahit sabihin natin na yan ay hindi ipahahawak sa mga politiko, pal yung mga politiko. Parang si Bongo. 'Di ba? Pag hindi kanya yung Ikes, magpapa-Jollibee. So para mababanggit yung pangalan, gagawa paraan para magpapansin. 'Di ba? Ganun ang nangyayari. So para pantay sana, wala talaga lahat. 'Di ba? Pero dito, maliwanag nanlalaso ng isipan etong si Attorney Vic Rodriguez. Maliwanag sinabi ng COMELEC, never nga niyang binabanggit eh. Na nagkaroon yung naging proseso eh. Ang sinasabi niya lang ni Attorney Vic rito ay hindi nalaman ni Bacale na mayroong nag-challenge ng kanyang registration. Imposible 'yun na walang nag-challenge. At kahit na po, walang nag-challenge, pwede nga yung motu proprio eh. Ibig sabihin po ng motu proprio, investigation, at dapat ganun ang ginagawa po ng COMELEC. Di ba? Proactively, titignan nyo na. Si Bacale ba registered rito? Kasi ngayon lang namin narinig yung pangalan dito. Okay, registered. Oh. Di ba? Bakit hindi tama pagkakarehistro? Bakit? Di ba? O bakit may rehistro pa sa Maynila? O, di ba? Dapat ganun eh. Tatanungin na, bakit dalawa registration mo? Di ba? May problema, dumaan na nga po sa mga korte, ayon sa COMELEC, na siyang sinundan ng ERB, pero hindi po yan ang pinaliliwanag ni Atty. Vic Rodriguez. Di ba? Ganon kapag bitter na bitter ang tao. Sayang, nawawala na ho ang lahat ng katinuan. Ay, nako, Atty. Vic, ano ka ba?